Matamlay at tila nanghihina ang pakiramdam ni Tyron nang pumasok sa opisina kinaumagahan. Nagulat din ang lahat na magpatawag siya ng board meeting at inanunsyo na nag-resign siya bilang CEO ng kumpanya. Agad siyang kinumpronta ng buong pamilya sa nangyari. Are you insane, Tyron? Anong kalokohan ang pumasok sa utak mo para mag-resign? Naisip mo bang impact nito sa ating lahat? Ha? Galit na tanong ng daddy niya. I'm sorry, Dad, pero may dapat kayong malaman. Naunot ang noo ng ama. Ilang beses siyang napabuntong hininga na malalim. Di niya alam kung paano sisimulan ang pagtatapat. Naghihintay ang daddy at mommy niya na marinig ang sasabihin niya. Pinalayas ko na sa bahay si Almira. Rather, si Alondra. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng mommy niya. Di niya alam paano imposahan sa pamilya ang tungkol sa panloloko na ginawa sa kanya ng kambal. Tila nang hihinang naupo siya. Hindi si Almira ang pinakasalan ko, kundi ang kakambal niya na si Alondra. In short, pinagdaroan nila akong dalawa. At para ko isang tangang napaniwala sa kalokohan nilang to. Ibig sabihin yung babaeng kasama mo, hindi siyang totoong si Almira? Tila naguguluhang tanong ng mommy niya. Tumango siya at siyang gumamit sa pangalan ni Almira para magpakasal sa'yo? Tanong naman ng ama sa kanya. Puno ng kahihiyan at galit na tumango siya. Pinagkaisahan nila akong dalawa. Naging buong pamilya ni Tyron sa ipinagtapat niya. Ibig sabihin, pinagsamantalahan tayo ng pamilya ng babaeng yon? Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala pakiramdam ko hindi si Almira ang kaharap ko sa tuwing kausap kong babaeng yon. Hindi pala talaga siya si Almira. God, pinaglaruan tayo ng buong pamilya niya? Nagpupuya sa galit na sabi ni Mrs. Agnes Stevenson. At magsasawalang kibuka na lamang. Naguguluhang tiningnan niya ang ina. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Pagsigawan sa mga taong ginawa ng buong pamilya ni Alondra sa akin? Ipapakulong natin sila, galit na sabi ng ama niya. Oo, dapat silang mabulok sa bilangguan. Sang-ayon naman ang mommy niya. Stop it! Huwag yun ang dagdagan pa ang kahiyang inabot ko sa kamay na magkapatid na yon. From now on, kakalimutan ko na lang ito at iisiping isa tong masamang panaginip. Anak, palalampasin na lamang ba natin ang ginawa ng kambal na yon sa atin? Lalo na sa'yo. Galit na sabi ng mama niya. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Ayoko na maging katatawanan pa. Pakiusap niya sa mga magulang. Please wag yun ang dagdagan pa ang nararamdaman ko. Natigilan ang mga ito. Nakapagdesisyon na ako, Mom, Dad. Magbabalik ako sa Amerika. Pahig kang ipaubaya kay Miguel ang kumpanya? Di makapaniwalang tanong ng daddy niya. Alam mo ba ang implikasyon ng desisyon mong yan sa mga negosyo natin? I'm sorry, Dad. Alam mo namang ikaw lang ang mga asahan ko, pero hindi kaya ng Kuya Fred mong patakbuhin mag-isa lang. Please, Dad, buo na ang pasya ko. Giit niya sa ama. Pinagbigyan ko na kayo, this time, ako naman ang pagbigyan ninyo. Samantala, Almira, at pinaniwalaan mo ang magaling mong ama? Alam mo kung anong hirap ang tiniis ko ng mga babae ang papang mo. Pagkatapos, babalik na rin niya ang mga pangyayari? At mas naniniwala ka pa sa kanya, samantalang ako ang nagdawal sa inyo magkapatid? Aba, isang pa ako ang nasa hukay ng ipanganak ko kayo. Kung alam ko lang, sana pala. Sana ano? Sana pinatay nyo na lang kami? Bakit hindi nyo na lang yun ginawa kaysa ganito? Paulit-ulit nyong isusumbat ang pagbubuntis ninyo sa amin. Aniya sa ina. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi niya. Aba, talagang sinasagot mo na ako ngayon? Maldita ka? Anang mama niya. Hinila nito ang buhok niya at inihampas sa pader. Tumigil ka. Anang papa niya na napalabas ng kwarto. Mabilis itong pinagulong ang wheelchair papalapit sa kanya. Ah, nagkakampihan na kayo ha? Tinulak to ng mama niya papalayo. Maski ang tagapag-alaga nito'y tinamaan din dahil sumunod to palabas ng kwarto niya sa papa niya. Tumapo ng wheelchair at nahulog ang papa niya. Nakita niyang napakapit sa dibdib ang ama na parang inaatake. Kagad siyang napatakbo dito kahit pangaramdam niya ang sakit ng ulo niya. Papa! Diyos ko, inatake si Mang Arnolfo. Anong gagawin natin? At Alondra, tumawag ka ng ambulansya or pupunta ako sa barangay para humingi ng saklolo? Natatarantang sigaw ng tagapag-alaga nito na si Juliet. Di nito malaman anong unang gagawin. Nalilitong dinampot niya ang kanyang cellphone. Ang mama naman niya ay tila natakot. Tumakbo ito palabas ng bahay nila. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang ambulansya mula sa kanilang barangay, ngunit hindi na nakayanan pa ng papa niya ang pangyayari.
Hindi na to na-revive pa ng mga nurse at doktor. Papa! Palahon niya habang nakatingin sa ama niyang wala ng buhay. Sinisisi niyang sarili sa mga nangyari. Punong-puno ng galit at tinagbis ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak, nagpasya siyang tawagan ng ate Almira niya upang ipaalam ang nangyari. Halos papadilim na makarating to sa ospital. Naimbalsamo ng papa niya at nahanapan na rin ng punerarya na maghahatid dito sa huling hantungan. Ang lakas ng iyak ng ate Almira niya, lalo na naipagtapat niya ang buong katotohanan. Punong-puno ito ng pagsisisi dahil buong buhay nito nagtanim ito ng galit sa ama. Ni hindi man lang ako nakapag-sorry sa kanya. Binaliwala ko siya. Pinaburan ko si mama, yun pala. Halos hindi nito maituloy ang sasabihin. Ni hindi ko man lang nasabi kay papa na mahal ko siya. Sumandal sa dibdib niya ang ate Almira niya. Hinagod niya ang buhok nito habang tahimik na nakatingin sa kawalan. Mas lalo naghirap ang kalooban niya dahil pakiramdam niya na walan siya ng kakampi. Hanggang mailibing ang ama, hindi nagpapakita ang mama nila sa kanila. Saka lang to umuwi sa bahay matapos ng ikasiyam na araw na mailibing ang papa niya. Oh my, mukha pa ako mapapakita dito pagkatapos ng mga kasinungalingan ninyo? Sumbat dito ng ate Almira niya. Pati ba naman ikaw, ha Almira? Alam mo naman kung paano ko naghirap sa kataksiran ng papa mo, hindi ba? Pagkatapos ngayon naniniwala ka? Tama na, mama. Sigaw ng ate Almira niya rito. Buong buhay ko pinaniwala mo ko. Nanloko ka ni papa, yun naman pala. Ikaw ang una nagloko. Ikaw ang nagtulak kay papa para humanap siya ng kalinga sa ibang babae. Dahil ko mismong asawa niya, hindi mo siya nagawang mahalin. Pinaglaruan niyo lang siya. Pero lang ni papa ang habol mo sa kanya. Sumbat nito sa ina nila. Pati ikaw na impluwensya na magaling mong kakambal, ha Almira? Nagdadramang sabi ng mama nila. Hindi ka na naawa sa akin? Hindi mo na ako makukuha sa mga drama mo, ma? May sarcasm na sabi ng ate Almira niya dito. Nagkandalet-letse yung buhay namin dahil sa pagiging selfish mo. Pilit mo kaming pinaglalayo ni Alondra at piniikot mo ko para magalit ako kay papa. Anong klaseng ina ka? Napaka-selfish mo. Nakatikim ito ng sampal sa ina. Sige, pagkaisahan niyo ko. Kung alam ko lang na magiging ganyan kayo, sana hinayaan ko na lang kayong mamatay. Sigaw nito sa kanila. Sana nga, para hindi namin maramdaman yung nararamdaman namin ngayon. Sagot ng ate Almira niya dito. Ma, bakit ba kayo ganyan? Bakit sarili niyo lang iniisip ninyo? Namatay si papa dahil sa inyo pero hindi namin maramdamang nagsisisi kayo. Ha? Kasalanan kong inatake sa pusong papa ninyo? Ang sabihin ninyo, kasalanan na magaling mong kakambal. Kung hindi tatanga-tanga, edi sana hanggang ngayon, nagbubuhay rin na tayong lahat. Tama na. Talaga nga palang wala kayong nararamdamang kahit ano para sa akin. Ang selfish nyo, ma. Hindi lang selfish, napakasinungaling nyo pa. Umiiyak na sabi niya rito. Di niya na kayanang pigilan pa ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman para sa ina. Ngayong wala na ang matandang baldado na sinasabi nyo. Masaya na ba kayo, ha? Masaya na kayong wala na si papa. Nilalabanan mo na ako ngayon, ha? Hinilan ng mama niya ang buhok niya, ngunit tila manhid na siya sa mga pananakit nito. Niwala nga yata siyang nararamdaman. Si Almira naman pilit na inawat ang mama nila. Ma, ano ba kayo? Talaga bang wala kaming halaga para sa inyo? Oo, dahil mang wala kayong utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo mabubuhay. Pero sa halip magpasalamat kayo sa akin, pinagtutulungan niyo pa akong mga maldita kayo. Hinayaan lang niyang saktan siya ng ina. Wala siyang naramdaman na ano paman para dito. Maya-may narinig niyang tumitili si Almira habang nakatingin sa mga binti niya. Alondra, tinudugo ka. Natatarantang sabi nito sa kanya. Napatay na rin siya sa mga binti niya. Namutla siya na makitang umaagos sa mga dugo sa kanyang mga binti. Buntis ako. Halos pabalong na nasambit ni Alondra matapos makuha resulta ng pagsusuri ng doktor sa kanya. Nag-aalala lang napatingin siya kay Almira na naguguluhan din habang pinagmamasdan siya. Ipapaalam mo ba kay Tyrone ang tungkol dito? Tanong nito sa kanya. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Kinamumuhian niya ako, ate. Alam kong hindi niya nagugustuhan kapag nalaman niya na buntis ako. Ginagap nito ang isang kamay niya. I'm sorry. Nandahil sa akin pati ikaw napahamak. Naiiyak na sabi nito sa kanya. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kamalditahan ko sa iyo.
Ang dami kong kasalanan. Ikaw ang napagbuntunan ko ng lahat ng galit ko kay Papa. Tapos na yon, ate. Nangyari ng lahat. Aniya sa kapatid. Ang mahalaga na ayos muli natin ang relasyon natin. Nakokonsensya akong namatay si Papa na hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Nagsisising sabi ng ate Almira niya. Kasalanan ko ang lahat ng gulong nangyari sa atin. Ate, wag mo nang sisihin ang sarili mo. Kailangan natin alagaan ang mga sarili natin, lalo na't may munting buhay sa ating mga sinapupunan. Akalain mo, pareho na tayong magiging ina. Niyakap siya ni Almira habang umiiyak to sa bisig niya. Pagkatapos ng mga nangyari, naisipan ni Almira at Alondra na ibenta na lamang ang mga bahay nila. Binalik nito sa bank account ni Tyron ang halaga na napagbentahan. Ang kaunting tinubo ay binili nila ng isang malit na bahay para doon siya maninirahan. Nangako si Almira sa kanya na ito ang bahalang sumuporta sa mama nila. Ipinasok nitong ina sa isang rehabilitation center. Binayaran nila ang natitirang utang kay Miguel pagkatapos nagpalit na si Alondra ng numero para di na siya makontak pa ng binata. Nang maayos na ang mga kailangan dapat ayusin, muling hinarap ni Alondra ang pag-aaral. Sa gabi naman ay nagtatrabaho ang mga kailangan siyang virtual assistant sa isang US-based company. Kahit papaano, naibsan ang pangungulila niya kay Tyron, ngunit may mga gabi na napapaiyak pa rin siya habang naaalala ito. Di naman kasi niya akalain na mararamdaman niyang ganito katinding pag-ibig sa lalaking halos labis-labis ang pagkamuhi sa kanya. Ganon pa man umaasa siya na pasasaan ba't makakalimutan niya rin ito. Iniisip na lamang niya na kahit papano may isang magandang nangyari sa kanilang pagkasama at iyon ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Nangako siya sa sariling gagawin niya ang lahat para mabigyan ng anak ng isang maayos na buhay. Buntis ako, Tyron, sabi ni Jennifer kay Tyron nang tawagan siya nito mula sa Pilipinas. Di agad siya nakapagsalita sa sinabing yun ng dalaga. Aminado siyang bigla na lang siyang umalis at nagtungo sa Amerika na hindi man lamang nagpapaalam dito. Naguguluhan kasi siya at gusto muna niyang bigyan ng sapat na oras ang kanyang sarili. Actually, hanggang ngayon, wala pa ring linaw lahat para sa kanya. Maging ang kanyang nararamdaman ay para kay Jennifer sa question mark. Ewan ba niya kung bakit di niya na maibalik ang spark na nadarama sa tuwing kasama ito? And hell, kahit ano pa ang gawin niya, hindi niya mauglit sa utak niya si Alondra. Pero buntis si Jennifer. Ano ba ang dapat niyang gawin? Halika, dito ka na magstay sa Amerika? Mas mabuti siguro kung dito na muna tayong dalawa, malayo sa stress. Bigla ay nasabi nito kaya out of nowhere. Siguro dahil naisip niyang baka magiging baby nila ang magiging sagot sa nararamdaman niyang emptiness sa pinakatatagong bahagi ng puso niya. Namalengke si Alondra na magkasalubong sila ni Yaya Flora doon. Halos 6 na buwan na rin ang nakakalipas, simula nang palayasan siya ni Tyron sa buhay nito. Alondra? Gulat na sabi nito, saka napatingin sa kanyang tiyan. Buntis ka? Yaya Flora, wag niyo na lang po sanang ipaalam kay Tyron at sa pamilya ninyong tungkol dito. Pakiusap niya sa matanda. Tumango ito baka matag-aalala sa kalagayan niya. Kamusta ka na? May pait sa mga labing ngumiti siya. Okay naman po, kahit na papano. Kamusta pa po kayo? Bumabalik na ako sa mga magulang ni Tyron. Doon na ulit ako nagtatrabaho. Balita nito sa kanya. Paano po si Tyron? Sino nag-aasikaso sa kanya? Nag-aaral lang tanong niya. Huminga ito ng malalim at saka ginagap ang mga kamay niya. Bumalik na sa Amerika si Tyron. Ang paalam niya kanina, senyora, for good na siya doon. Parang binibiyak ang puso niya sa ibinalitang iyon ng matanda. Kasama niya po ba si Jennifer? Tila nag-aalangan si Yaya Flora kung sasagutin ba nito ang tanong niya o hindi. Tumango siya at ngumiti na may pait sa mga labi. Huwag kayo mag-alala, Yaya Flora. Tanggap ko naman na si Jennifer talaga ang mahal ni Tyron. Ramdam niya na ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Sila naman po talaga ang magkabagay. Malungkot na sabi pa niya sa matanda. Hindi ko naman po pwedeng ipilit ang sarili ko sa kanya. Tsaka palagay ko ay hindi niya ako mapapatawad sa ginawa namin sa kanya. At hindi ko rin naman po siya masisisi dahil sobra naman talaga ang panluloko namin sa kanya. Pero totoo mo siyang mahal, hindi ba? Matiim na tanong ng matanda sa kanya.
Hindi na po mahalaga ang kung anumang nararamdaman ko sa kanya. Hindi na siguro valid pa yon. Iha, ang naging pagkakamali mo lamang. Masyado mong minahal ang pamilya mo. Pero ramdam ko tunay ang pinakita mong pagmamahal kay Tyron at iyon ang mahalaga. Sana lang ipaglaban mo siya hanggang sa huli. Ngumiti siya. Matamlay ang kanyang mga mata kahit na pilit niyang pinasisigla ang sarili. Yaya Flora, masaya na si Tyron sa piling ni Jennifer. Tanggap ko na po iyon, kahit masakit. Saka nakita niyo naman po, pinalayas na niya ako. Gustuin ko bang ilaban yung nararamdaman ko. Paano ko po yun gagawin kung tinaboy niya na ako sa buhay niya? Sigurado po mabuti ko na rin yung nangyari. At least ngayon malayo na siyang magmahal kay Jennifer. Siya naman po talaga ang tunay niyang minahal. Aniya sa matanda. Muli siya nitong tiningnan ng matiim. Basta iha, palagi mong iingatan ang sarili mo at unahin mo sanang mahalin ang sarili mo bagong ibang tao. Salamat po, Yaya Flora. Kayo rin po, ingatan niyo po ang sarili niyo at maraming salamat po sa lahat. Niyakap niya ito ng ubod higpit. Nang malapit na ang loob niya sa matanda, kaya't parang tunay na ina na ang turing niya rito, ever since naman naging malapit ang mama niya sa kanya. Kay Yaya Flora yan natagpuan ang pagkalinga ng isang ina na hinahanap niya. Na maghiwalay sila ng matanda, mabigat ang loob na humakbang siya papalayo. Tuloy nang mawawala siya sa buhay ni Tyron. Amerika? Ha? Ilang milya ba ang layo noon sa Pilipinas? Nagpakalayo-layo na nga si Tyron sa buhay niya. Pati ang kumpanya ng pamilya ipinaubay na nito sa iba para tahimik na makasama sa Jennifer. Talagang true love nito ang dalaga. Napakaswerte naman na Jennifer para mahalin ng tapat na isang gaya ni Tyron. Tuloy nang kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata. God, sana mawala na tong nararamdaman niya para kay Tyron. Dahil talagang hindi niya nakaya. Sobrang sakit. Parang dinudurog ang puso niya sa sobrang sakit. Ni hindi nga siya makakain ng maayos pero kailangan niyang pilitin ang sarili dahil alam niyang may buhay na umaasa sa kanyang sinapupunan. Nakaramdam tuloy siya ng panghihina habang naglalakad. Nahihilo siya na parang masusuka. Huminto siya para sandaling magpahinga.